What's up? Kumusta kayo mga followers, subscribers natin dyan? Ngayon lang ulit tayo nakapag-upload sa ating YouTube channel. Hindi ko alam, sobrang busy. Alam mo naman trabaho bilang OFW. Stress ka na sa trabaho. Ngayon winter na dito. Pero bagong ligo tayo guys. Pero once a week lang yan. Yan ang maganda dito sa New Zealand. Tipid. Yes, sa Philippines araw-araw ligo. Pero ganun talaga ang buhay guys. Ay, buhay talaga. Alam mo, isa pa sa nakaka-stress dito sa yung pagbabrowse mo ng Facebook. 12 oras ka lang nagtatrabaho. Tapos pag open mo ng social media mo, mababasa mo yung mga news, di ba? Update sa ating lipunan. Grabe talaga. Pero pwede namang walang ganong stress level ang makukuha eh. Hindi po nagpapahinga ka na tapos mababasa mo yung mga politiko, mga politician. Kapwa Pilipino nagbabangayan, naglalaglagan, di ba? Naghihila. Hindi naman dapat ganoon eh. Wala naman dapat pagbasihan, lalo na sa usapin ng korupsyon. Sa totoo lang, hindi lang naman Pilipinas ang may problema sa corruption. Ang dami. Pati dito sa New Zealand, talamak din. Sinong mayaman, lalong lumayaman. Mahirap, lalong maghihirap. Kompleto din dito sa New Zealand. May mga mahirap, may pulubi. Kaya hanga din ako doon sa ibang mga vlogger, no? Ginagawang content ang Pilipinas, comparison content. Hindi ganoon. Sa akin lang tayo dapat. Pagdating sa mga gastusin, bilihin. Sabi nila mataas na daw, biglang taas na ang bilihin. Talagang malala na yung utang. Lahat naman dito sa buong mundo. Inflation, ganun din dito sa New Zealand. Ang $100 mo dati na, sabi ng mga nauna dito, ang dami mo nang mabibili. Punong-puno na yung cart mo ngayon. Yung $100 mo, nako, wala pa sa kalahati ang tutusin. Ang bilihin ay tumataas. Buong mundo apektado. Inflation, salary, ganun din. Nagkakatalo lang talaga sa value. Dito dollar ang kita. Pero imagine, dollar din naman ang expenses, dollar ang rentals. So hindi mo po pwedeng sabihin na ang Pilipinas sa Pilipinas ang kung comparison lang ay 1,000 mo may mabibili ka kahit pa paano. Dito yung 1,000 mo i-convert mo sa dollar, 33 magkano lang yun, $30 lang. Ay, alam mo, bibili mo sa $30 dito. Kagaya ngayon, pupunta ako dito. May $29 ako sa ATM ko. Yung nalanter ako, no? Bibili ako ng, baka mabili ko lang doon kasi gulay. Naglaga ako ng pata. Pata lang naman nabibili ko eh. Ang mabibili ko lang dyan, magkano ang tali ng sitaw? Magkano ang tali ng, alam mo yun? Shit. Magkano lang mabibili mo? I mean, ano lang mabibili mo sa $30, sabihin natin. Kaya hindi natin pwede sabihin na comparison is the key. No, magparada pa ako rito sa sikit na ba yun.
Ulan guys. Sigit naman, kainis. Diyos ko po. So, ganun lang. Never tayo mag-comparison, alam nyo. Yung buhay dito sa abroad. Hindi ganun kasabing masarap. Lalong higit malayo ka sa pamilya mo. Ganun yun eh. The best thing lang is kung meron kang goal sa buhay siguro. Focus na lang tayo dun. Huwag natin isipin yung politika. Kapwa Pilipino tayo. Walang na lang tayo maglaglagan, magtulungan na lang. Nangyayari kasi yung sa government problema lang ng mga politician yan. See you lang guys. Tara, punta tayo sa countdown. My problem is raining. Oh my god. To the angels sing. Yan na guys, oh. Dito ako bumibili kasi mura dito eh. Pasok ka pa eh. Ang dami ni bibili. So, bibili lang tayo ng ano. Bibili lang tayo ng repolyo. Tingnan nyo ah. Oh. $30 mo. Magkano na mabibili? Lettuce. So, repolyo gusto ko. Pas na ako. So, tingnan nyo guys. Kano yan? $3 na. Saan nabutin ang 1,000 mo dito? Wala din. Parang-pares lang guys. Bibili ko, nalimutan ko na.